Walang page sa rin. O wala? Nag-witch sa babaw. Siba. Yan, hindi. Okay. Oh. Sa New King James ay edifying. Diba? Magkakaiba ba ang ibig sabihin yan? Ano? Sabi doon, build up. Bago tapos ay edify. Bago tapos ay sa CEB. Di ba? Una ay King James ay, New King James ay formal. Di ba? Ano? Malapit siya sa formal. Tingnan natin sa Tagalog. NIV pala yan, no? NIV ay functional. Tingnan natin sa Tagalog at Magkakaiba din. Ayun, Tagalog. Wala namang ano dyan. Wala naman dyan King James, ang Biblia. AB. Kasi pag inano mo sa Tagalog, sa Ephesians 4, Oo. yung lahat na yun. Ate Gail, ang ganda mo ah. Ang ganda ka. Thank you. Basahin natin sa 4:12 po. Ano sabi? Sabi sa 4:12 ay Kita pa ba ninyo? 4:12 tingin ninyo. Anong verse? Ephesians 4:12. Sabi ay malabo ang mata. Sa individuo. Nabibiro. Support 12. Ginawa niya ito upang yan sa paglilingkod sa lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Okay. Matatag. Matatag ano. Matatag yan. Tingnan build up, identify at growing strong. Oo. Diyan ay matatag. Hindi naman sa iyo, matatag din ang pagkabanggit. Matatag din din yun. Oo, ang bigari matatag din. Portal ba na po? Oo. Janeng, iba dyan. Ikaw, Isa ikaunlad. Oo. katitibay po. O si katitibay. Be strong. Yan. Oo. Hindi si kaunlad. Matatag. Hindi naman si katatatag. Sa akin din, nasa na yung akin. Kaya yung sa paggagamit ng salita ay pwede mo lang pwede mo lang maging offline yun Di ba? Yung tatlo, yung apat na version. Oo. Pwede ng pagkunan. Oo. Pwede growing up. Iba-iba ay. Isa ay growing, lumalago. Nasa na yun? Yung sa'yo. Matatag po din. Matatag. Sa akin po'y katitibay. Ikaw unlad. Oo, yan. Si katitibay. O si kaunlad. Katitibay. Ano? Sa NIV ay Matatag, ano din eh. Matatag din. Matatag. Sa iyo, Ate Gail. Version niyan, Brother Ronald? Ha? Ikaw unlad. Pareho kayo ni Mira. Ito sa akin ay Anong version niyan sa Brother Ronald yan? Ikaw una din pala din eh. Anong version niyan Bible mo? NIV yan. NIV. Yung naibil niya eh. NIV din akin yan. Sa ikaunlad ng kanyang iglesia. English wari kaya. Pinay din pala siya. Kaya, ibig sabihin po, doon sa comparison pa lang ng mga version, ay lalo nagliliwanag. Lalo nakikita mo yung kahulugan. Ano po? Pagiging matatag, si kaunlad, yung mga, sabi doon, yung mga banal, yung mga kaloob na spiritual ay para sa ikatatatag ng church. Diba? Dinay sa ikaunlad ng church. At isa ay sa ikatitibay. Parang parehas naman. Ikaunlad, ikatitibay. Ano po? Hindi nila ikatitibay. Ano po? O ikaunlad. Okay. Ano po? Yun yung comparison. Pero, mayroon cross-referencing. Diba? Tingnan naman natin cross-referencing. Sabi sa Roma 15:2. NIV. Roma. Tingnan nyo. Build up him. Anong pagkabanggit? Build him up. Build him up. Sa Tagalog yan ay? Roma 15. Ganda rin yung kalalakas. Yan. Sa MBB2, kalalakas. Ikalalakas. Kapin natin lahat ay taguyod ang kapakanan ng ating Kilalakas din din. ikalalakas. Kilalakas din din. MBB. MBB to eh. Sa iyo, Neng.
Ikabubuti kay Mira po. Ikabubuti. Sa akin ay Roma. Ano yung sa'yo na yun? Ikabubuti. Yan ay Ang Biblia? magandang balita, Biblia. Yung baby din niya. Yung Bibi. Yung Bibi 1 siguro yan. Sabi dito sa akin ay bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa Pinang baby. kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Lumakas. Ano? Parehas. Naturo mo na kayo kung saan nyo makikita yung comparison? Yung cross reference, ano? Doon sa Bible ninyo, meron sa baba, ano? O kaya ay doon sa yung study Bible, ano? Merong cross reference. Kaugnay na paksa. Opo, kaugnay. Isa sa mga kilala ko ditong topical, si Pastor, ano? Sa isang mensahe. Topical siya. Ganito ang ginagamit niya. Kumukuha siya ng mga iba pang mga talata na kaugnay doon sa paksa. Cross reference. Okay, nakakuha na po ninyo yan. Yun namang treasure of the scripture knowledge. Ituro ko ba sa inyo kung paano ko nito? Di ba? Pupunta ka doon sa Bible Dictionary na Greek. Hindi yata nakuha. Hindi ko nadala yung isang. Nasa akin yung dictionary. Nandun, nasa inyo, nasa iyo. Okay? Kukuha ka naman doon. Ito ay word study naman. Kaya sa Greek ay ang ibig sabihin ng build up, dito tayo, nasa gitna na. Yan, oikodome. Ang ibig sabihin naman ng oikodome, ay building, patungkol sa building, construction, physically. Hindi pa yung oikodome din pala ito, no? Identify upon building of home. Yung oikos, home. Oikos. Yan house church. Kasi yan, yung oikos ay yan kinuha yung house church ay. Yan yung ginamit na salita sa Aklat ng Gawa. Yung mga house church doon, oikos. Doon niya bababasa, oikos. Okay? Yan. Okay, dito na tayo sa bago po, dito sa bagong lesson. Salamat. Dito na tayo. Meron pa rin mga reference, yan yung mga reference na pwede nating sanggunian. Pero bago kayo pumunta sa yan, dapat meron tayong Bible Dictionary. Dapat ang Gospel Church ay merong Bible Dictionary. Halaga po yun. Pinakita kong 3-in-1 sa inyo, yung Bible Dictionary. Yan, exhausted concordance, strong in able. Concordance. Exhausted. Lahat po yun, makapal yun, ganyan kakapal yun, malaki, ganito karapal. Yung exhausted. Wala ko nun. Concordance sa ating Concordance. Pastor ay Topical. 1993. Binigyan pa ako kasi ang mga Bible studies nga, binigyan pa ako ni Pastor Elmer. Siya po yung nasa langit na. Siya, devotional Bible. Tapos may mga cordon din Sa likod, yan. Dito po ay ganito yan. Meron yan yung ginagamit ko sa sa likod nito ay meron ditong concordance. Okay, dito sa likod nito ay meron po dito sa likod nito. Halimbawa ay hanapin mo ang deer. Deer. Di kukunin mo
Halimbawa ay yung sinabi ko kanina, yung Asdadir Pastor Panten po. Oo. Hanapin mo yon ay punta ka sa Dir. Tama ba pronunciation ko? D-E-R-D. Yun. Hindi sa Tagalog din. Ano? Sa Constitution. D, letter D. Ganun po. Oo. Halimbawa ay yan. Hanapin mo si Isaac, merong makikita ka dito. Meron po sa likod, ano, Wala siya. nakalagay concordance. Ano, madali namang hanapin. Hindi lang mga parang dictionary. Yan. Sunod-sunod din. Meron ditong para sa dictionary. Ah, Isa sa likod, ano? dito na ako namin. Okay. Kaloob. Sa opening. Ayun, Lexon, yun na kay Kuya, ano, kay Kuya. Yan, manners in custom life in Bible times. Yung na kay ate, nasusunod naman niya ako? Oo, dito na tayo. Ano, ito yung mga tools na sinasabi ko. Manners in custom, life in the Bible times. Yung pinahiram ko kay Tining na libro. Yun yung para bagang nung panahon na yon, paano ang gawaing bahay at sinong gumagawa, ano, sino nagtatrabaho, yung pang araw-araw nila, doon mo mababasa yon, ano, doon sa ano yun. Bible Atlas, ano, mahalaga, mayroong map yung Bible yun. Yan, may mga panahon naman yan. O, panahon ni Jesus Christ, yung mapa, o ganito ang Jerusalem. Panahon ni, ay, kay Apostol Pablo. Apostol Pablo, yung mga journey niya. Yan. Ay, siya, ito na naiintindihan na. Okay. Kung kailangan mo, yun naman eh. Kung kailangan natin. Pero mahalaga din na may nabanggit na lugar, ay ito pala yun. Yung layo ng lugar, kukuha mo doon sa scale. Oo, yan. Ano, gaano kalayo ang Nazareth sa Bethlehem. Yung paglalakbay nila, buntis pa si Mary noon. O, 92 kilometers yun. 92 kilometers. Miles ang gamit. Miles ang paggagamit. Miles 92. Naglakbay buntis. Buntis sa kasara na po. Buntis. Pero nakasakay naman sa asno. Ilang araw kayo? Ay, maaari ka ba mag-uga-uga ka nun ay naku po. Ay, parang natitumay sa'yo, parang ito. Dalawang araw, dalawang gabi, tapos 3 araw. Sagladig pa, ano? Oo. Ano nga doon sa ano, nakikil kami kay dating da. Hindi raw Christmas. Pinanganak kasi wala. Oh, di. Kasi parang taglamig yun, talaga may gano'n na. Eh, sino ba namang daw gobernador ang mag-uutos na magpatala? Eh, malamig gani. Taglamig. Ay, hindi na taglamig yun. Doon sa Jerusalem nun ay... Tapos yung, ano, ay di, pinanganak si Christ. Tapos, ano sabi doon ay, hindi taglamig nga, kasi yung mga sopa ay nakasilong. Kasi nga taglamig, hindi, di ba, pag nasa lamig, hindi manginginay. Ay, yung mga pastol na, ano, sinabi sa anghel, ay di ba nagpapastol, nagawa tayo ng pastol. Eh, kung taglamig daw, wala daw nga yung mga pastol doon. Eh, paano sasabihin ng anghel? Para gawin ano, kaya hindi daw December. Pero hindi talaga. Sa totoo naman, meron 3 date. Possible na September hanggang October. Possible naman February. Kasi February taglamig din eh. Merong ganun eh. Tapos na yun, hindi gano'n ng mga ano. Tapos napakinggan ko naman sa ate ko, kasi nagpunta siya ng Israel. Nagtrabaho siya for doon 3 years. Eh di ngayon, na ano doon na December may malamig, nagayelo, Lebanon, nagayelo. Pero ang sabi sa akin, alam mo, Nining, kung gaano ka, yung himala, ang Diyos sa Israel. Alam mo ba na may part ng Israel na hindi nagayelo? Nakayelo lahat ng mga ano, pero yung part na hindi nagayelo. Parang sa sihi, malamig na. Kaya possible sa akin ano, spiritual na
possible na pwede natin sabing December, Kasi may part na ano. may paninagay, Na malamig, Tapos, nagpastol ang mga tupa, pinastol ng mga tupa, doon sa nung pinasakay, kaya lumabas ang anghel, kasi hindi nag-yelo doon. Tapos, ang pinakang pa is, pwede kasing kumain ng yelo, o ng lupa, hindi naman, damo na ang kinakain, possible na pwede kumain ng lupa, at saka yelo, ang mga tupa. Parang ganon ba yung yung mga ganong alam. Kaya, ay Lord, basta, ang alam ko, pinanganak ka, basta, pinanganak ka. Importante doon. Naging tao ka dito. Naging tao ka para to save us. Yun ang pinaka-ano ko, pag Huwag na tayo tatagawa masyadong gano'n. specific eh. Inakuha nila yung exact date. Ay, kasi kung pinaka-anin natin, Malalayo ka. kasi iba yung, at saka iba yung panahon 2,000 years ago at sa panahon ngayon. Pwede, kasi si God, kasi sa akin kasi, how wonderful, ang sa mga kapangyarihan ng ating God, gaya sa sa Exodus, di ba, nagdilim doon sa Ehipto, pero sa part ng mga isa hindi. May mga palaka doon sa Ehipto, pero sa part ng mga wala. Ay, yung mga ganon, kasi yun ang sabi sa Bible, kaya kasi gawin ni God, yung ganon, para maipakita niya yung kapangyarihan niya. Na, yung ganon ba, yung ganon sa akin. Ay, Pastor, sige po. Totoo naman talaga yun. Totoo, may mga tatalo-talo talaga dyan. At ako, ang conclusion kasi dyan, ang mahalaga ay nasa isip at nasa puso mo si Jesus Christ. Naniniwala ka na siya pinanganak. Nang naging tao siya. Yun ang mahalaga doon. Ay, kahit baga naman, meron nga na yung tao na hindi alam kung kailan siya pinanganak, pero nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Okay. Dito ay yan, komentaris. Hindi ako nakapagpakita sa inyo. Komentaris pala ako doon. Hindi ko ginagamit. Yung sa church. Pero matagal na kay Atty. Soto pa. 1983 pa. Napapunta kay Atty. Soto yun. Ngayon pinunit niya sa church. Mga komentaris. Pero marami ano pong halimbawa, Pastor, yung komentary na? Bible commentary. Paano pong halimbawa? Paano po yung halimbawa po? Ang kilala kong komentary ay si Ryrie. Parang ganito po yan. Yung kasi pong komentary ay meron siyang comment. Hindi naman ito komentary. Ito parang komentary na rin po ito. Doon sa talata na yon, meron siyang comment. Meron siyang site. May explanation siya. Insight siya. Oo. Doon sa talata na yon. Pero meron doon po na lahat ay comment niya, wala yung Bible. Wala yung Bible na Komentary. komentary. Halimbawa, yung pinanganak si Jesus Christ, anong comment dito ni, halimbawa, ni Ryrie? Sige po. Ano masasabi niya? Halimbawa yung nga, pinanganak si Jesus Christ, mababasa mo yun. Ngayon, sa komentary naman, dapat kilala mo yung author. Kasi dapat pag hindi mo kilala yung author, ay baka yan ay komentary na sa balista. Sa komentary ng... Ang karaniwan ay komentary ng yung may mga elder na nagalakad na kasalit. Mormon. Ang dami nila Pag siguro sa Maligaw. Internet. Pero meron talaga akong mga evangelical, mga baptist na komentary. Kaya dapat nga kilala mo siya kung anong Meron background din niya. po mga Catholic. Meron din Catholic. Pag nagko-komentary po sila, mas ano po ang ano nila? Anong pinakang essence? Anong pinakang... Ay, di. Patungkol doon sa patungkol doon sa paksa. Sa paksa. Patungkol sa verses. Yung sinasabi niya. Kaya, Pinawin pastor yung komentary. hindi, paliwanag siya. May paliwanag siya doon sa verse na yun. Meron makikita mo naman na talagang hindi man siya parang list na list talaga siya. Kaya nga, Pero sabi, paglihis, wag mong yung pulo. Hindi. Kasi ganito po, ganito ako, tuturuan ko kayo, yung aking pag-aaral ko, ganito yung ginagawa ko. Nag-ano ako by verse. Anong paliwanag dito, bakit tinitingnan ko dito sa The Bible. Bago tapos, kapag hindi ako satisfied doon sa talatang yon, pumupunta ako sa commentary. Para ma-justify ko na tama yung aking interpretasyon. Kaya na kinakailangan lang,
na dapat ay mayroon kang 2 o 3 komentary. Komentary na Na sinasanggunian. Doon lang sa hindi mo naiintindihan. Ano? Ano ba yung medyo mahihirap na napaksa? Ano ba yung mahirap na May paksa? napakinggan din ako na ano. Ayaw, Parang ko sige yung Puloy. baptism of the death. tribulation. Yung baptism sa the death ay nasa 1 Corinthians chapter 15. Yung patay, abautismuhan pa. Ano? Kaya doon, dapat sumangguni ka doon sa komentary. Ano? Bakit nasabi? Ba't nasabi yun? Nung panahon na yun, may ganun silang paniniwala. Ngayon, wala nang ibang cross reference yun. Kaya dapat sumangguni sa ganun. Kasi sila yung mga scholar ng Bible. Ano? Kaya na kailangan, pag ganun, meron kang 3. Kung alin yung 2, ay di masangayon yun. Ano, kung isa naman, ganun ang kanyang prinsipyo, yun, halimbawa ay baptism of the Holy Spirit. Kung kailan nangyari yun? Diba merong sa Pentecostal ay by laying hands, baptism of the Holy Spirit. Sa atin ay nung tumanggap kay Jesus Christ, itinatak yung banal na Espiritu ng maraming baptisman. Meron din yung by laying hands ay meron din yung sa tele. So dyan, ano, kaya sa atin naman ay kay Apostol Pablo. Sinasabi ni Apostol Pablo. Kapag ito'y tumanggap sa Panginoong Kristo, ay tinatak na yun. Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Kaya titingnan mo ngayon kung ano yung sinasabi doon kay John. Ano, sa Kaya pa Pastor, nakikita ko din na iba-ibang denomination, iba-iba rin po ang turo o gaya ng Baptist. Ang turo nila Baptist. May Siguro yung tinuturo nila, kailangan bautismo ka ni Juan Bautista. Para kung siguro, ang mga ganun katuruan nila. O tayo, ito, yan, isa rin halimbawa, mga minor teaching. Halimbawa, din sa kabila, sprinkle sa ating lubog. May nagtanong sa akin, si Albert nagtanong. Kuya, So, ano po? Albert, yung leader natin sa Rosalito, sabi niya, Pastor, pwede ba ang bautismuhan sa pamamagitan ng bisig? Sabi ko, Water po yun. water po. Sa akin, case-to-case basis. Ibig sabihin ay, kung walang tubig, hindi. Hindi, ganito na, case-to-case. So, halimbawa, sa akin ito ay, wala naman ito sa Bible, pero case-to-case basis na. Halimbawa, yung bedready na yung gusto magpabautismo. Pag binautismo naman, baka yan lamigin at mamamatayan yan. Sisili ka ba? At saka hindi ba nakakalakad? May gusto magpabautismo, gusto niya. Hindi mo pwedeng pigilan yun dahil gusto niya eh. Pwede yun. Buhusan mo ng hindi man buhusan mo ng mga 2 tabo. Baka malakuyan pastor yun. Abangunin yun. Hindi, nakaganyan no. Ano nga abangunin? Dito na lang, basahin mo lang talaga yung ulo. Pwede yun. Sa drum. Kaya Okay naman. pastor, ako, tagal ko na hindi ko po alam po ako nagpabautismo hindi. Ma-review natin yung bautismo. Anong ibig? Dapat alam mo kung ano ibig Pero sabihin ng dumadalo ako sa pag magbabautismo. Opo. Dumadalo ako pag may babautismo, sasama ako doon. Yun lesson Nakikilig ko na ako. Lesson ng baptism na Pero pakinggan. nabautismo na ako. Kasi nga sa case ko mga pastor, hindi ko alam. Consider po ba na kahit hindi ako magpabautismo? Consider po ba, pastor, na kahit hindi ako magpabautismo o hanggang naabutan ako ng kamatayan? Aligtas ka? Ibig sabihin, yung bautismo is hindi naman, Ang bautismo lang kasi, isang ordinansya ng church na sinusunod lang natin tagililing Jesus Christ. Yung bautismo naman, ay hindi naman ito pamamaraan para pumunta ka sa langit. Kung hindi ito kapahayagan ng iyong pagsunod sa Panginoong Kristo at pagbabago ng iyong buhay. Pinapahayag mo lang sa mga tao. Na ikaw ay, di ba yung bautismo ni John the Baptist, na ikaw ay nagsisi at tumalikod sa iyong mga nagawang kasalanan. At si Jesus kayo nagpabautismo at sinabi niya, kayo ay nagpabautismo.
tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa at kayo pinapahayag mo na ikaw ay tagasunod ni Jesus Christ. Yun lamang ang ibig sabihin. Yun nga, yung nakapakos ako sa katabi doon niya, ay hindi na Oo, hindi na nagbautismo ay. bautismohan. Dahil naman yan nakatuwiran ko. Ligtas Sabi naman naman yan. yan nakatuwiran ko. Ang ano ko lang ay hindi ko alam kung ako On the spot. Parang nangyari kung ako talaga kasi sa mga bautismo, ang dami na nabautismo, sumasama ako. Paraan. Nakikinig ko rin ako kasi siyempre maglilig ko. Hindi paraan. Pero yung kung Para punta sa talagang ako langit. yung ganun si Yun ay isa lang ordinansa ng church, yung Lord's Supper. Pinagubiling niya ni Jesus Christ. At ikaw sino nabautismo sa iyo? Kaya kung hindi ka pa nababautismo at gusto mong pabautismo, nasa iyo yun. Ate si Kuya Joe. Baka kami ng pastor na si Amsterdam. Hindi, kasi ako sa Maynila, galing ako sa ano, galing ako Hindi sa naman, hindi JIM. naman Napupunta ako dito, kasi pupunta ako akin, dito sa Calvary Ministry. Oo, isang bahagi At sa naman. Calvary Ministry, pupunta ako ng gospel. Ay, ganun, sumasama ako. Ang sa Maluaya, alam ba ninyo nakikita ko? Hindi ko alam. Tawag Pinapahayag mo si Jesus Christ kapag nasa Sumasama ako sa mga... Eh, si Pastor ko yung magaturo ng bautismo rin dito. Ay, dapat nga rin sa September. Yung mga gusto sa Parang gano'n. Pero Pero sa RJ, dapat din natin ganapin yung bautismo dahil yan ay tagubilin ng Jesus Christ. Na yung Yung sabi commitment ko ko. yung malinaw sa iyo. Oo, dapat Pero yung talaga po, hindi ko alam ako ano, sumasama ako sa mga nagababautismo. O sige, pagbabautismo doon, kasama ako, magpipray, maliligo na rin ako, kakain na din. eh dapat maging maliwanag Alam ko, kung ako ano yung yung bautismo. nakaganap, kung ako mga mismo talaga yung nakaganap na, pero sa totoo lang po, hindi ko alam kung ako yung nakaganap nila, nilubog ako, hindi ko natanda. Pero yung Kung sino na nagano sa akin. yung birthday mo na spiritual birthday, tanda. Bakit year lang po? Okay na yun. Kasi ba't nasa Manila ako naka, February 7. Pero mahalaga din na bautismo. Yun ang ano lang po, bakit yung ano? kaya nga kung halimbawa merong rebaptize ay. O kasi nagpabautismo siya, parang Hindi nakisama malinaw sa kanya, hindi bata, malinaw. hindi malinaw sa kanya, Hindi pag ibig malinaw. sabihin ng bautismo, nakisama-samalaan siya, kabataan ay nakisiyos. Oh, yung mga ganun. Ay ngayon, nung siya ay matidyo, Mali, alam tayo yung, ay naiintindihan niyo yung bautismo, ayun niya lang naiintindihan. sabihin. Hindi ba ako magpabautismo hindi, ngayon ko lang naiintindihan ay. Siya, gano'n wala sabihin. Wala namang problema yun eh. tapos kaya po pastor din ng isang ano po, yung di ba, nung nagiging siya, tinanggap po si Christ. Di naman sabihin na po natin ako yung 1985. Tapos 1990, tatanggapin ko na lang. gusto mo ulit. Bago, Walang problema yun. Wala ka kasama. O, basta nagkakali yun. Malagi sigurado. ibang ministry. Baka nung una Diba? hindi ka sigurado. Gaya po doon, gaya po halimbawa, may pastor, may tatanggap po. Di sa halimbawa sa atin, example ito, may pinatanggap si pastor. Ay, kasabay Gusto ka mo rin. ulit. Ay, nagkasabi. Di po ba? Sa akin po, walang ano yun, walang tinatanggap ko daw, di ba? Pero dapat din naman, Hindi. pero dapat din naman ay hindi naman lagi halimbawa ay kadang patanggap ay matanggap ka. Parang sign of maturity na rin yan eh. Eh, hindi ko sabi po, nakikisabay ka nga din po Oo. sa tumatanggap. Eh kung alam mo naman na yun, eh magsabay. Ay, gano'n na po, ilalayan sa lang siya. O ano na lang na, halimbawa ay kung pinapatanggap siya ng isang kapatiran, ay ipanalangin mo na lang na lubos niyang maintindihan yung kanyang ginagawa. Eh, gaya po pa, naranasan ko rin po sa mga Bible studies sa pastor. Adon, kasama. Minsan sasabihin siya, Nen, ikaw na mag-pray. Ando na, alam nga naman, ay wag ako, alam nga naman gano'n, ano yan, ipapapay ko. Pinapatanggap ko po. Di syempre, mag-alter ako ng pagtanggap. Di parang tinanggap ko na rin. Wala naman po. Wala naman problema yun. Kasi prayer niya yun eh. Nung pinapatanggap mo. Kasi pasasabay, di ba pasasabayin na naman po sa pinatanggap ko sa Jesus, matawa. Di ba, gano'n po. Kaya dapat ay, bago nga patanggapin mabuti, dapat ay talagang kilalang niya si Jesus Christ. Kailan natin ginagawa yan? Dahil sa hindi mo tiyak, baka bukas ay kunin na siya ng Panginoon. At saka minsan po, may mga pagkakataon po sa mga Bible study na sige, gusto niya tanggapin or may eagerness na Nakakapag-decide talaga yung decision. Pero meron talagang hindi na-decide. Meron talaga. Meron na yung matigas. Yun naman ay, mas sa akin wala namang problema yun eh. Ang mahalaga doon, baka hindi pa niya naiintindihan, lubos.
baka mayroong pambalakid sa kanya, baka hindi niya tinatanggap sa Panginoon. Okay. Kaya hindi, Ay, sa wag tingin ko muna baka ako hindi ay pa panahon. nabisya pa doon. Tapos na sabihin sa ina, ako naman ay walang kasalanan. Oh, yung lagi Ako nasagot. ba equal? Ay, magbabuti naman ako. Ako'y nakakawa. Yung mga karamihan kasi yung mga, yan po yung mga nangyayari sa mga devoto. Oo. Yun nga. Kung matanda ka pa sa mga, Ang naging teaching lang kasi natin nung mga missionary, lalo na doon sa pinanggalingang Bible School ni tatay mo, ay talagang sila ay mission ang kanilang mission talaga ang kanilang church planter talaga sila. Mission talaga yung priority turo. nakita ko pa pastor Priority yun. noong ako pinapasama sa Grand Alumni Homecoming sa PMI, yung lahat ng mga pastor ng Pilipinas. Tapos pagkatapos na may camping, BBC camp, BBMC, Yung mga Nilay, Batangas, Bulacan, Muntinlupa, Laguna, Cavite. Kasi akong taga na rin din. Dito kasama po ako. Nakita ko ba pastor talaga yung lalim ng yung lalim ng pundasyon ng pagka-Kristiyano ng graduate ng PMI. Ramdam na ramdam ko talaga sa kanila. Yung graduate, kaya parang hinangaan ko sila. Yung lalim ng pundasyon ng kanilang pagkakilala sa Panginoon ng Diyos. Kasi sa PMA kasi, pagka parang bagang galing ka sa PMA na gusto mo lumaban, gusto mo lumaban sa labanan. Ganun yung mga graduate sa PMI. Missionary. I-apply mo na malalim. Kung ano yung ano mo. Ang PBS naman kasi ay about teaching. By yung teaching naman ang malalim sa kanila. Combination kasi Sa ibang Bible school naman, tulad sa Bible school, kasi mayroong mga major may mga major halimbawa major of pastoring ka, hindi yun ang major mo. Halimbawa ay major of mission, yun yung major mo. Conforme din doon sa kaloob din sa iyo. Christian education, music. Maraming mga mga sa PBS. Hindi katulad sa PMI, talagang lahat mission. Kaya Wala kang pagpipilian pastor, bakit yun ang gagawin mo? oo, yun ang gagawin mo. Basta lumabas ka doon, pagtatayo ka ng church, ang tingin mo sa tao, kinakailangan tumanggap sa Panginoon. Pag hindi siya tumanggap sa Panginoon, ano siya? Ay, gano'n talaga. Ganun ang ano doon. Ang graduate ng PMI ay sila yung mga inapadala sa New Tribes Mission. Oo. Mountain Province, Mindoro, sa mga at saka sa mga May karamihan sa Occidental Mindoro, nung ako nagpunta doon, galing PMI. Kilala nga sa tatay mo? kita ko talaga ang Nasabi ko nga, hindi, Tito. Ang kilala doon sa kaklase nila, Tito at saka Brion. Ayaw po, yan talaga magkaklase yan. Tsaka Gambito. Ayan, may Hernandez po ng Romblon. Gambito. may taga-Romblon nga. Taga-Romblon siya, pero siya ay nagpastor sa Museo. Tinuloy namin pastor doon. Yung naging katipan pa ni Ama ay sukat mo laging kasama ko sa simbahan sa Maynila. Kaya sige na lang, anong tanda na nagselos pa? Mamakwento ko, asay pa yung, ay anak na, ikaw na sana ang anak ko. Ay, ang galit ni Ina Ay, yun. matandang lalaki? Oh, hindi may asawa na rin, Mari. Oo. Sukat mo lang palang po kami noon, naging katipan ni Ama. Katabi ko pa. Okay, salamat sa Diyos. Nagkwento Okay, kayo. ay yan po yan. Siguro may pagkita ko sa iyo. Makabili din tayo ng mga bagong. Ang gusto kong bilhin sa atin ay yung Bible outline para madaling magdala tayo. Okay, sa ating puna nabuo na yung puzzle. Ngayon, ano naman ang epekto sa atin? O paano ito kikilos? Ano ang sinasabi nito sa akin? Ang goal po ng application ay yan, mayroong pagbabago ng buhay. Napapansin ninyo pag nag-mensahe. Ito'y karanasan nila noon. Diba yung karanasan natin? At pwede naman maranasan natin yung karanasan nila sa ibang sitwasyon. Ang kinukuha lang natin doon, paano ang kumilos ang Diyos sa karanasan nila sa panahon na yun. At ganoon din ang pagkilos ng Diyos sa mga karanasan natin. Hindi naman yung karanasan naman David, pagiging king at pagiging pastor, hindi naman yung karanasan nila. Pero naniniwala tayo na ang Diyos ay dakilang pastor natin. Kasi ibang karanasan. Ngayon, yung pagbubuo, sabi ko sa iyo, dati yan ay mayroong ibang
lingwahe, bubuin natin, nakaset sa ating isip na ganito yung nangyari noon. Di ba? Ngayon, ano naman ang aplikasyon sa atin noon? Ano naman ang aplikasyon sa atin ngayon? Ano po? Kukunin ba natin yung kultura? Kultura nila, ba't ako nito? Iba yung kultura natin. Katulad sa mga mangyan, baguhin mo ba yung kultura nila? Sila ay nakabahag, pagpantalonin mo baga? Ay, hindi ba? Magagamit ka ba na? Pero kung walang mga kultura. pantalon sila, di okay lang. Ayaw. Okay lang. Sasabihin lang kayo, magbago. Wala nga naman kitang magbag. Oo. Pero kung ikaw yung missionary, ay dapat makiayon ka sa kanila. Dapat may bahagi ng Jesus Christ. Makadap ka ron. Oo, merong Amerikano nga din alam ba ninyo, merong Amerikano doon na nagmisyon o umet. Ay ngayon ay nakapangasawa ng taga roon. Oo, ay di, kitang-kita ka din. Ang puti ay ngayon ay naging yung anak nila ay mustisa. Mistisa pala. Ay naging Miss Mindoro. Oh, syempre maganda ba Oo, story? Bangyan, oo. Miss Pinaghalo. Mindoro. Native at saka Kuya Richard version yun. Exciting. Ay, ano po nakabahaga? Ay, hindi naman. Hindi, nakapagtapos din ng college nakakaano rin. Pero nung una, nakabahag yung kasi nakikiayon sila. Hindi pa naman mananampalataya yung tribo ay. Naging mananampalataya na, yung mga mananampalatang mangyan, pag nasa bundok sila, nakabahag. Pero pag may bisita sila, nag-asort sila. Bago tapos pag nasa patag na, nakaano na rin, nakatsinilas, nakaano. Kaya lang, makikilala mo talagang mangyan. Parang dura ng dura, dahil nagangangay. Bago medyo sakang, ang lakad nila nakaganyan. Parang lakad hapon. Maliliit ba sila, Pastor? Maliliit. Gusto niyo makita ng mangyan? Mahiram tayo ng mangyan. Tapos salitain natin. Nakita mo ako ng coin, may ampun sila Ate Jemo dati. Ayo. Dito. Si Mary. Ako yung babae. Teacher na ngayon. Teacher na po. Oo, yung asawa noon, tinuruan ko ng ganito. Oo, doon. May simbahan sila. Sinama ko niya. Maputi yun ay, maputi si Mary. Kaya ko yun. Pero teacher na siya. Ganun nga sa akin ng graduation ng kanyang asawa. Pastor na yung asawa niya eh. Pastor sa niya, kilala po po ninyo ako. Ay, sino ka baga? Ako po si Mary na napakahiyain nun, mahiyain. Pero ngayon hindi na. Sinama ko nila dito. Speaker si Kuya Renzi sa camping. Oo. Okay, sabi ni Tito, sabi doon, Tito 111, pakibasa po tining. Kaya pa? Commercial dito. Hindi na kaya? Ito po. Yan, sige. Ito 1-1. Sige dyan. Basahin ko na po. Pablo. Sige ate. Mula kay Pablo, Nakalagay isang pala dun. lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makakapaglapit sa atin sa Diyos. Iba pala po sa Oo, inaibig kasi ito. Oo. Si Pablo, na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Okay, yan o. Ayun po. Yan po yung aplikasyon. Ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Pagkaalam ng katotohanan ayon sa kabanalan. Kaya, nakita naman natin si Pablo. Diba? Yung kanyang buhay. Mayroong pagbabago sa kanyang buhay. Dahil doon sa kanyang pananampalataya at pagkaalam sa katotohanan. Okay, sa Roma chapter 2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba na kayo ng inyong layunin, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo na kung ano ang mabuti at kaayaya lubos ng kalooban ng Panginoon. Sabihin po, mayroong pagbabago na sinasabi. Si Apostol Pablo sa Tito, nakita natin yung pagbabago niya sa buhay. At ang challenge naman niya sa Roma, magbago na kayo ng pag-iisip. Okay, meron daw pong mga substitution patungkol sa pagbibigay ng aplikasyon. Okay. Mamaya titingnan natin yung paano ba bibigyan ng aplikasyon. Siguro sa napapansin ninyo, lagi ako pag ako ay sa mensahe, meron akong pagtatapos.
yun ay aplikasyon. Maikling pangungusap na madaling tandaan. Ano, yun yung aplikasyon. Ano po. Dito, kumisan, merong sa aplikasyon kasi ay huwag ka nang magpapaliwanag. Challenge na to eh. Challenge. Oo. Yung challenge ko kanina, ang Diyos ang gawin ninyong pastol ng inyong buhay. Yun. Ano, personal na to. Ano, hindi ka na dito magpapaliwanag. Basta sabihin mo lang, i-challenge mo. Pwede mong gamitin yung tayo, ano, natin, ikaw, ano, personal kasi, ano, para bagang dadagukan mo yung dibdib niya. Dadagukan mo yung kanyang dibdib na ikaw ay dapat ganito. Ano, ididiin mo yan. Yes, salamat. Ididiin mo. Ano. Pero dito, pinapalitan. Sabi doon, pinapalitan natin ng interpretasyon ang application. Pagtapos ng Bible study, ano, ay pwede mong tanungin o ano ang natutunan mo doon sa ating diniscuss. Ano. Kung tayo ay mananampalataya na yan, familiar ka na, pwede mong ganun. Pero kung yan ay bago pa lang, ay pwede mo munang ipiding feeding, ano, kasi hindi pa sila ganun ka sanay. Kung tayo, halimbawa, kung feeding, ano, okay, kung tayo naman ay anong natutunan mo? Yun ay, kung ano natutunan, aplikasyon na yun. Ano, diba? Pero, dito kasi, nagpapaliwanag pa. Hindi na kinakailangan magpaliwanag kasi tapos na yung pagpapaliwanag. Doon yun sa interpretasyon. Ano? Ako mo dyan? Pangalawa, Ate Lea, pakibasa. Pinapalitan natin ng application na pagsunod. Practical na pagbabago. Pinapalitan. Ano kaya yung artificial na pagsunod? Ito. Oo, artificial nga eh. Hindi ako ito. Para bagang sa halip na magbago, ay sa halip na, halimbawa, kung kasalanan man yan o kung ugali man, ugali, yung halimbawa ay karakter man yan na pinababago sa'yo ng Panginoon, kumisan ay tinatakpan mo, pinapalitan mo ng pagiging active naman. Ano, ganon. Kasi dapat ay tumbok, ano? Nandun ba yan? And then stapler. Oo. Oh, yan. Nandini tayo sa taas. Okay, yung po ano, yun yung sinasabi diyan. Pagiging active, magiging masunurin ka, pero yung halimbawa ugali o kasalanan o anumang bagay ay parang kinukubiran mo. Para Panginoon ito ay parang pagkukunwari. Oh, yan, oo. Parang pagkukundisguise ka. Plastic. Underwear. Plastic, oo. Oh, yan nga, yun yung sinasabi dyan. Pero, naging ka nakukumbik, pero ayaw mong alsin yung, yung tawag namin dito sa ataras. Parang ayaw mong kunin yun, ayaw mong alsin yung kasalanan na yun. Naalala ko na naman si Alam ko na, pastor, yung sabihin mo. Oo. Nandun sa kanila yun. Ha? Nakakulong kaya? Nakakol na nga. Sabi ko na, alit siya na nawala. Naalala ko na naman na paano kayo tumatama yung mga mensahe ng Panginoon sa kanya. Natama po pero Ewan yung kung kilala niya. Oo, yun. Ewan kung kilala ni ate siya pero ninyo. paano Ako, mabuti na hindi nakilala natin ngayon. Ay, baka kung nakilala ni ate ninyo, ay baka nadala sa... Baka kanina utang ko sa iyo yun. Ano? Ano Siya. siya? pero hindi siya. Hindi nyo kilala. Hindi nyo mabuti, hindi nyo nakilala. Nakilala ko ni, Oo. Siya... Palaig tayo pala. Ha? Nakasaib. Ay, totoo naman. Hindi yan artificial. Nagpakilala siya na siya, pero siya, nagpakilala siya. Taga saan? sabi tayo rin ulit. Sabi, kumpanya ay taga Nilusia. Nag-mission dito. Hindi. Negosyo. Nakapagpapalala siya pero parang pagtira niya parang pagdapat.
Pagtatagal. Dahil may kaso siya Oh, talaga. marami siyang Tapos ng biktima na naman dito. Tapos nagpipil. kunwari siyang Kristiyano, tapos ay bautismo ang pangalan ng sa gospel. Kasi pasara nagdurog ang puso. Taga, anong pangalan? Anong trabaho Siya, niya? Nangungontrato. Lalaki na lang. babae. Napakagandang baba. Ay, hindi pala maganda. Maputuro siya. Nagkasampol. Tapos ano nakapo doon? Ay, kinuha lang na sa ATG. Dahil marami Marang na, nagreklamo. 21 count dapat. Natulpon. Natulpo na siya. Oo, ganoon. Kaya, okay, sa pa ay pinapalitan natin ng mga paliwanag, reason, ano. May mga sulat pala ako dyan, no? Pinapalitan natin ng mga paliwanag ang pagsisisi. Salit na i-admit, ano, kung may nagawang pagkakamali, Nag-justify, Pastor. ginajustify. So, dapat ay... Okay? Pinapalitan din ng karnasang emosyonal ang desisyon ng isip. Ano, kung minsan, nagiging yung convicted siya, nagiging emotional siya, pero dapat mayroong pagpapasya ng isip. Ano, may pagpapasya. Ano po? Dapat yung desisyon ng isip ang ano, okay? Action. Paano Action. yun? Parang hindi ko mag-gets. Hindi. So, kahit Pastor, parang ikaw ay may conviction, pero hindi mo naman ina-actionan. Oo, yan. Gusto mong gawin, pero hindi mo Nasa naman puso inagawa. mo. Oo, yan. Pero, ano, Hindi mo inagawa. Oo. Oo, kasi kapag mayroon kang gusto mong gawin, mayroon kang date. Maglalagay ka ng date. Sa panahong ito, halimbawa, magbabasa ako ng Bible. Kumbi ka, kung nakukumbi ka na magbasa ng Bible. Pero, hindi ka nagpapasya ng iyong isip. Ibig sabihin, kailan, saan, at paano. O, dapat sagutin mo yon. Kailan ko ako magsisimulang magbasa? Halimbawa, bukas. Ano? Yun yun, yung pagpapasya ng isip, yung sinasabi doon. Bukas, anong oras? At saan ko babasahin? Saan ako babasa? Yun yung pinupunto ko. Kung gusto ko magbasa, ay napapalta mo na emosyon. Pero dapat mayroon kang pagpapasya. Makukupo niyo ko? Okay, sabi dyan, 4 na hakbang sa paglarapat. Pangunawa. Yeah? Pangunawa. Ano yun? Relate. Pag-ugnay. Pagbubulay-bulay. At pagsasabuhay. Dapat mayroong yung knowing. Pagkaunawa. Pag-ugnay. Pagsabuhay. Okay, una, pangunawa. Makibasa ng number 1. Ate, ikaw, Mira. Number 1, unawain ang teksto. Unawain ang teksto. Sikapin mo maging kalugan-lugan sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Okay? Yan. Sabi dyan, paano natin manggagawang walang, manggagawang nahihiya pa. Ano yung Bible? Tuturo ka ng katotohanan, nahihiya pa. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa Diyos. Kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Isa lamang ang kahulugan. Dapat yung Bible, at marami ang aplikasyon. Okay, yun nga po sinasabi ko, isa lang ang sinasabi dyan. Ang Biblia ay mayroong isa lamang kahulugan, pero sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang tao ay mayroong aplikasyon. Walang kasulatan na walang aplikasyon. Ano po? Makukuha niyo po ito. Angkop yan sa bawat isa sa atin. Pero isa lang ang kahulugan yan, isa lang ang interpretasyon yan ng salita ng Diyos. Kahit yan, alin dyan, isa lang yung iba-ibang paksa yan, pero isa lang yung kahulugan. Ano po? Sa paksang yon. Ngayon, ay angkop yan. Halimbawa, sino sinasabihan yan? Si Timoteo. Ang sumulat yan ay si Pablo. Dapat mahalaga sa pag-interpret yan, yung sumusulat at yung sinusulatan. At ano ang kalagayan ng sinusulatan? Anong problema doon? Bakit sinabi yan? Bakit sinabi niya
Kasi si Timoteo mahihain. Ano, kasi bata pa siya eh. Bata siyang pastor, mahihain. Timid nga sa English, timid. Mahihain. Mahihain nga, no? Timid siya. Ano, at sabi doon, huwag mong ikahiya. Ano, sa panahon natin ngayon, yun sinabi kay Timoteo, ano, sa atin ngayon, anong challenge sa atin? Huwag mong ikahiya. Huwag naman yung walang. Ito ang ibig sabihin. Huwag naman gamitin sa kulang yan. Yan ang gusto sabihin ano. Di ba? Yung hindi nahihiya. Yan. Dapat hindi mo ikahiya ang katotohanan. Di ba? Yun ang aplikasyon. Sabi diyan, mga prinsipyo na nakuha mula sa pagpapaliwanag. Ano yan? Yung English yan. Yan, mga prinsipyo na nakuha mo sa pagpapaliwanag. Okay. Pinapaliwanag mo, inaral mo ngayon yun. Ano? Tapos, ano yung nakuha nating kahulugan? Yung prinsipyo, dapat po ay, yung patutuwa, yung paglalapat ay maikling kataga ng kabuuang katotohanan. Ano po? Dapat ay nasa short natin. Ano? Kumisan kasi, habang-haba ng iyong paliwanag, pero wala kang iniiwang pagbabago ng buhay sa kanya. Walang challenge. Walang challenge. Paliwanag ka lang ng paliwanag. Pero wala kang iniwang katotohanan na pwedeng magbago ng kanyang buhay. Di ba? Merong mga speaker kasi na ano na Punta na daw siya kainan niya. kakilala ko, anong galing siya mag-speak, hangang-hanga. Ano? Ang galing ika ng mag-speak niya. Ang daming patawa. Ano? Husay na husay siya. Ay ano naman ang nabago sa buhay mo? Yung nakinig. Nag-isip siya? Humanga lamang siya. Ang wala. Humanga siya. Anong hanga ng kanyang pag-deliver ng mensahe? Patawa ng patawa. Ano? Ang sabi niya, hindi nga katulad ni ganito ay. Pastor na ganito, hindi nga katulad. Nakaantok ikaw mag-mensahe. Ay ano naman ang natutunan mo na magbabago ng buhay? Ay wala siyang masabi. Ibig sabihin, walang diniin na aplikasyon. Ano? Wala siyang diniin. Hanggang sa patawa lang. Hindi man lang, kung ang topic niya ay patungkol sa pananalangin, hindi man lang niya binigyan diin, ikay dapat manalangin. Ay hanga lamang siya. Ano? Pero wala naman siyang aplikasyon. Wala natutunan. Oo. Wala siyang, pero mga gano'n. Sa Bacau ay may paboritong speaker eh. Ano? Ay, ikaw pastor ay parang gigil na gigil ka. Parang galit na galit ka eh. Si pastor ganito ay tawanan ika eh. Tawanan ika. Ay paano ikay panay kwento lang ng patawa? Ano naman natutunan mo? Lamang ang buto piso na sa... Ikaw man lang ba ay tumanggap sa Panginoon? Ano? Ay parang hindi. Ay nung ako bagay nagsalita ay tumanggap pa sa Panginoon. Ay upo pastor. O yun may aplikasyon. Si Pastor Peñalosa, patawanin ka muna pero pag huli, payakin ka. Ayo, yun. Ibig sabihin, mayroong conviction kaya mayroong nabaya. Ano, yung po yun ano, may kling kataga na iiwan niya, na babaunin niya. Ayun pala ang sinasabi doon. Yun pala ang ibig sabihin doon. Ano, ngayon, uwi niya yung may kling yung katotohanan na yon. Ano. Okay, patungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang haba-haba ng panalangin, nung paksa mo, sinasabi mo patungkol sa pag-ibig ng Diyos, ay nadama mo ba na mahal ka ng Panginoon? Iniibig ka ng Panginoon? Namatay si Jesus Christ para sa iyo? Yun no? Sino nang bantay niya? Wala. Okay, yan po yung mga... saan ako? Yan po yung mga halimbawa. Ano po? Okay, yan yung mga halimbawa patungkol sa government. Ano? Ang prinsipyo, nandun na po tayo, ang prinsipyo ay dapat ayon sa pangkalatang katuruan ng kasulatan. Okay, yan po yung kung maikling kataga, di ba? Ng kabuang katotohanan, na yun naman pong gagawin nating aplikasyon na ito, ano, ay ayon sa pangkalahatang sinasabi ng Biblia. Ano po?
pangkalahatan. Ibig sabihin, sinasang-ayunan ng ng gospel, sinasang-ayunan ng sulat ni Pablo, sinasang-ayunan din naman sa Old Testament. Ano po? Ganun. Mayroong hindi lang doon sa isang kasulatan. Ano po? Katulad dito. May assignment yung aking anak. Ang assignment ng aking anak ay patungkol sa government. Nag-quote siya ng verses doon sa 1 Corinthians chapter 12 na lahat ng bahagi ay mayroong gampanin. Lahat ng bahagi ng katawan ay dapat gampanin. May gampanin sa parang pagpalakas, pagpalago. Ayun ay patungkol naman sa church. Ay ngayon, ang mga tanong ay patungkol sa government. Sabi ko, ay out of context ako kung ilalagay natin sa government. Dapat kasi meron naman mga talata sa Biblia na patungkol sa government. Tulad ng Romans chapter 13, tulad ng 2 Timothy chapter 2 verse 5. May sa Old Testament, marami. Pero mahirap mong baluktutan yan. Gawin mong, yan ang konteksto kasi niya ay patungkol sa church. Hindi mo pwedeng ilagay sa government. Kaya, ang tanong ko nga dyan ay sino ang head? Sa church ang head ay si Jesus Christ. Sino ang head sa government? Sino ang kamay? Sino ang... Yun yung mga... Kasi yun sa atin, may mga spiritual gifts yun. Kaya, tanungin mo, sino ang bibig sa government? Yung ba na nasa TV, yung broadcaster, yung baga? Kaya hindi mo sabi ko sa aking anak, mahirap mo bigyan ng magiging allegorical ka. Kaya dapat tingnan sa pangkabuuan yung ating pong aplikasyon kung sinasang-ayunan ng kabuuan ng Biblia. Ang prinsipyo ay dapat tumutukoy sa pangangailangan. Pangangailangan. O halimbawa katulad ng pandemic, dapat iangkop mo sa gawain ng pandemic. May sa pangangailangan. Katulad yung mga paksa natin ngayon, may pag-asa. Ang Diyos ang ating pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Yun. Hindi ko na nilagay mga pagsubok. Dapat inaangkop. Interes. May kataga na interesado ka. Kumisan quotation, pwede yun. Mga katanungan. May pwedeng tanong. Gumawa ka ng isang tanong. At suliranin sa totoong buhay. Yan yung mga pwedeng basahin natin. Prinsipyo na dapat may tiyak na hakbang. O kaya ay tanong. Yung tiyak na hakbang ay tanong. Ano ang gagawin ko sa katotohanan ito? Anong gagawin ko? Kailan? Yan yung sinasabi ko kanina. Dapat kailan, saan, paano ko sasabuhay. Dapat gano'n. Halimbawa, maging matatag kayo sa pananampalataya. Diba? Sinasangayunan din naman yun sa magpakatatag ka sa pananampalataya. Kailan ito gagawin? Ay bukas pa. O sa isang linggo pa. Dapat may pagpapasya. At paano ko ito sasambuhay? O paano ko ito gagawin? Dapat ay, paano ba makikita sa akin yung katatagan sa buhay pananampalataya? Ay di, kahit pa ako na pagbabalang sumimba, simba. Pagpapakita yan. Okay? Nakukuha ba niyo ako? May kiling kataga, na ayon sa prinsipyo sa kabuuan ng Biblia, ayon sa pangangailangan, ayon sa interes, ayan, pwedeng katanungan at mayroong pagpapasya ng kaisipan. Okay, sabi diyan, kilalanan ng sarili. Pakiingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo patungkol patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa inyo. Dapat ay pagkilala sa sarili. Meron diyang quotation si Howard Hendricks. Pakibasa daw po. Pakibasa ng isa. Sino pang Quotation? yung quotation diyan. Yan. Pakibasa daw po ng isa ko yan. Know your assets. It will develop your confidence.
Alamin mo ang iyong mga kakayahan at lalago ang iyong tiwala. Yan. Ano, alamin daw po ang iyong mga kakayahan at lalago ang iyong pagtinaw. Ibig kayo sabihin niya. Tingnan yung assets, yung kakayahan ng gamit sa Tagalog. Asset. Asset. Asset Ay, mo ano pala ba yung mga kakayahan mo. Ano Oo. asset? Kakayahan. Kaya mahal. Baka interpretation natin sa assets yung kakayahan. Kayamanan. Oo. Yung baga, Opo. Ay katulad ng asset, dati sa physical, halimbawa maganda kang mata. Oo, asset mo yan. Magandang boses. Asset mo yan. Ay, dito yung kakayahan. Kaya kakayahan. Asset naman po talaga, kakayahan. Oo. Abilidad. Abilidad, yan. Pero- Asset mo siya. pero kung know your assets, para bagang tingnan mo yung iyon, kayamanan naman ang asset na yung asset. Kayamanan. Asset. Kayamanan. Oo, yung mga ano mo, yung mga pag-aari mo. Oo. Pero, ang ano talaga kakayahan ito. Kakayahan. Parang yan ay gano'n ang halimbawa niya. Ang nagpatunay pala ay develop doon sa sunod. Develop your confidence. So, yan ay parang doon sa, halimbawa may meron ka ng angking boses na hindi sintonado. Lalo mo pa siyang dinevelop. Oo, Para naman develop. tiwala mo sa sarili mo na kaya mong kumanta sa unahan, kaya mong sumali sa mga kompetensya. Ay malakas yung tiwala mo. Yung self-confidence. Oo. Kaunting develop Ay pa ikaw ay wala kang tiwala sa sarili mo. Pag nagsarili ka Ang lamang. lakas ng tiwala sa akin na magbakap ako sa linggo. Sino? Ate Yuli. Ito pala, assets and liabilities. Ate Yuli. Hindi sa kabila Oo, assets and liabilities. Oo, liabilities nga. Yung pala ay kakayahan at kakulangan. Assets and liabilities. Alamin mo naman ang mga Kakulangan. kakulangan mo, Kakulangan naman. lalago ang iyong Kailangan pala. Kakayahan, kakulangan. Develop your Kakayahan, face. kakulangan. Di naman sa kabila. Confidence. Alamin mo ang iyong kakulangan. At lalago ang iyong, di na sa kabila, tiwala. Di naman sa pananampalataya. paliwanag ko po sa atin yan. Opo. Ayan. Kaya pag tayo ay gagawa ng opisyon. Okay, step 2, pag-uugnay. Yung atin, yung, nakita ba niyo yung hagdanan kanina? Yun po ang ating sinusundan. Ano? Okay, pag-uugnay naman. Pakibasa. Para mo'y Kaya pakibasa. kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nila. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y kawang magbago. Okay, dapat ay merong merong pagbabago, ano? Merong yan yung pag-uugnay po. Sabi niyan, sa oras na malaman natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, kailangan itong iugnay sa ating mga karanasan. Ano ba ang pwedeng ano ba ang masasabi natin dito? Ano ba yung parang nakita mo yung katotohanan, ngayon, paano ko naman ito ilalapat sa aking buhay? Dapat naman ay mayroong pagbabago. Ano? Yun yung pag-ugnay. Ang Kristiyano ay lubos na kinikilala bilang tagapag-ugnay ng bagong relasyon. Okay? Yan yung two word lyrics. Itong 2 Corinthians 17:8. Doon sa mga bagong Kristyan, sa mga dati ng Kristiyano, paano mo mailalapat ito? Araw-araw naman tayo binabago eh. Araw-araw ay hinuhubog yung Oo, Panginoon. araw-araw naman tayo. Hinuhubog na tayo. Kaya Sa kanyang araw-araw salita. din tayo natututo. Oo. Paano ipapamuhay si Kristo. Kaya nga, step by step eh. Okay, sabi yan, si Kristo ang sentro sa iyong personal na buhay. Sa iyong pamilya. Huwag niyong awala. Ano? Para bagang Lahat kasi ang nangyayari, aunahin ko si kahit ganito, minsan ang prinsipyo ay aunahin ko si Jesus. Pangalo ang pamilya. Pangatlo ang trabaho. Parang gano'n, ano? Nilalagay natin degree. Ano? Pero, sa pamilya, dapat ang sentro ay si Jesus Christ. Diba? Huwag mo niyong ihahiwala yun. Ano, na ang linggo ay para kay Kristo. Eh, paano yung Lunes? Para kanino yun? Yung nasa trabaho ka. Oo. Para din, kasama mo pa rin si Jesus Christ. Ang sentro pa rin ng buhay mo sa trabaho para maluwalhati si Jesus Christ.
Kaya mo ginagawa ngayon eh. Ginagawa yung pinakamabuti eh. Para maluwa natin si Jesus Christ. Wag nating ahiwalay, sa pamilya, sa iyong personal na buhay, sa church, sa trabaho, sa komunidad, si Jesus Christ pa rin yung pinakang sentro. Masungit ka pala sa komunidad. Oo, Hindi mali na. Opo, mali hindi, na. ang doon, kung sa mabait sa komunidad, Yung pakikisama mo. ay sa pamilya naman, ay Sa mga tigre. masungit ka pala. Yung mabait ka Oo. sa tingin ng iba. Oo, Pag sa kaya dapat ay balansyado din. sa simbahan ay banal pag linggo. Oo, yan. Kaya, sabi yan, Diyos, kaaway, kasalanan, at mga okay. Yan yung isang kapanaw na kaugnay. Okay? Okay, step 3, pagbubulay-bulay. Sabi doon sa Joshua, mapalad. Asa na? Salmi Rizal. Psalms 1. Ayan, sabi dyan. Pakibasa daw ko ron. Napalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni mauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kaniyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya. Nagbubulay siya araw at gabi. Doon sa kuwan maganda ang sabi. Sa isa. Okay. Ang pagbubulay-bulay po kasi, nakita po ba ninyo yung kambing o kay baka? Yung baka ay nangangain siya. Pero pagkatapos niyang sumabsab ng damo, nakahiga na siya, ngumunguya pa siya. Kambing. Ano po yun? Ganon din, kahit kambing, Kambing, opo. ganon din yung baka. Paano natin ma-relay sa pagbulay-bulay? Nakikinig ka ngayon ng mensahe. Ngayon. Diretso. Ngayon, may nakita kang katotohanan. Habang ikaw ay may nakauwi na ng bahay, ay iniisip mo pa yon, binubulay-bulay mo. Yun yung ibig sabihin ng pagbubulay-bulay. Ganyan po yung isang tao dyan. Na balik-balikan pa yun sa gabi yung mensahe mo. Ano sipag? Halimbawa, nagbasa ka ng Biblia sa umaga. Talo kita dyan. Ngayon, pagkatapos mo mabasa yon, kahit may yung magaan lang yung ginagawa mo ay wag naman ikaw nagabulay-bulay, nag-drive ka. Baka ka naman babangga. Yun. Halimbawa ay yung pagbubulay, may isang pangyayari sa buhay mo. Ngayon, lagi mo pang binabalik-balikan yun. Yun yung pagbulay-bulay. Namuni-muni mo. Kaya yung kahit ako nag-drive, ba't ako may naisip, matigil ako, kasulat ko. Oo. kasi nag-aaral ka eh. Oo. Nag-aaral ka. Baka may Kahit mata. may counter ko ay gano'n. Basta yung ang pananda ko lang, kahit 3 salita patanda ko na yan. Pag uwi ko ng bahay, may ilapat ko doon sa akin. Kahit ako, kahit ako yung halimbawa, devotion ako. Napag-pray ko na, Panginoon, ano ba yung pinapasabi niyo doon sa aming cell group o sa aking Bible study? Ngayon, magbabasa ako ng Biblia. Ngayon, doon sa Biblia na yun, napagpala ko. Panginoon, ito ba yung, pwede ko ba itong ibahagi? Itong talatang ito. Ito ba ay magiging kapakinabangan din sa iyo? Ngayon, binubulay-bulay ko na yun. Halimbawa, 3 araw bago ako magsalita doon, Panginoon, ito ba yung pinapasabi niyo? Kung hindi naman, ay magabasa pa ulit ako. Kaya, halimbawa ay Friday ako naka-schedule ako Friday dito. May devotion ako ng Monday, Martes, Merkules, Huwebes. Doon sa 4 na yon, Panginoon, alin ba dito yung pwede kong pinapasabi ninyo? May mga ganun ako eh. Halimbawa ay nakikita ko na kailangan nila itong devotion ko ng Merkules. Edi yun yung aking na-devotion. Nabulay-bulay ko na yun. Nakita ko na yung katotohanan doon. Kaya maganda talaga yung panalangin. Kaya mahalaga din yung panalangin at saka yung meron kang personal devotion. Kaya mga deliberate din yun, pwede yun eh. Pero ako, nasanay na ako dito sa Pati pagbasa ko yung dito. instant na pangangailangan. Kagabi ako hindi schedule. At tinawag ako ni Mabenta Brother talaga. Lito dahil wala si Apo, si
Sir Apollo. Hindi nakapasok. O, ay ginamit ko yung mensahe ko nung linggo. Oo, hindi. Instant. Ay, ayos. Ay, kayo pala mabintang tatlo. Ano, buti na lamang ano. Buti kayong tatlo. Kailangan pala kayo alagaan namin sa prayer. Oo. Kapir niya. Tanong, ang laking Hindi bagay ba nun, ready? ano. Hindi ba ready? Santa Cruz. Yung parang Wala siya. sa signal. Walang signal. Ano, buti nga nagamit sila, ano, kayong tatlo. Dapat ay alagaan pala sa panalangin. Ako din ay Ayan. Yung instant na pangangailangan, Huwag masayang. dito ay nung Friday ay binigyan ko din ay yung panahon. Nung nag-devotion ako sa praise and worship team kahapon ay 3 na. Ang pinahalagahan ng Diyos ay panahon, yung pangyayari, at yung pamumuhay ayon sa panahon. May makikita mo yun doon sa verse 10 pababa. Paano ako mamumuhay? Dahil kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka sa iyong pinagpaguran. Diba? Bago tapos ay huwag mo nang alamin yung bukas. Sapat na yung problema mo ngayon. Pero si ate may Oo. one day at a Kaya nadidevelop eh. Nadidevelop. Kasi yun ay nabulay-bulay mo. Isip-isip. Kasi binasa ko ulit. Ay nakita ko naman yung pangyayari. May panahon doon, may time, may pangyayari. Bago tapos, paano harapin itong mga... Okay, mahalaga po yung pagbubulay-bulay, ano? Ganun din naman sinasabi dyan sa Diyos, ba? Oo. Nasaan ba? Wala, tapos na tayo? Opo. Tapos na pala. Cavite. Oo, yun. Practice. Kaya, gagawa po kayo, na may question kayo, sa workshop nyo. May question kayo, bago tapos meron kayo sagot doon sa question, bago tapos ay meron po kayong 3 application. 3 lang. May click. Halimbawa, doon ay ako ay magwi-witness sa aking kapitbahay. Wiwitnessan ko si ganito. Yun, application yun sisiran ko ng mabuting, di ba sabi doon ako ay magiging witness sa Jerusalem. Yun, inaral mo na yun. Ngayon ang application ay wiwitnessan ko si ganito. May pangalan. Pwedeng ganun, aplikasyon. Ano pa ba ang pwede maging aplikasyon doon? ay, witness na Diyos sa kasamahan. Kasi nangalat ay, pinangalat man din siya magiging palaganap. Yung kasamahan mo sa trabaho, yun. kasamahan sa... Komunidad. Hindi dapat specific. Dapat halimbawa, dapat ako ay sa isang taon ay makapagpunta ako ng kapit. Yung aplikasyon yun. Makapagdala ako sa Panginoon ng 3 o 1. Acts 1.8 yun, ano? Gagawin ninyo ng... Yun pa rin po kaya sa Action 8. Doon pa rin tayo sa Acts 1.8. Doon muna tayo. May tanong kayo. Bago tapos, yung interpretasyon nyo ay sagot. Ang aplikasyon niyo ay may kling kataga na gagawin ninyo. Dati question. Question muna. Bago tugon. Tom Jones. Okay. Panawarin sa mundo. Oo. Ang susunod nating ay paano mag-outline. Outlining naman. Bago tapos, leading the small group. Gagawin ko na talaga ito. Mahal na mahal ka pala naman eh. Mapakana ba yata yun? Iniwarin ko, pastor. Diyan. Ha? Alam ko, pastor. Magaling ka. Maimik ka.
ano. Mamaimik ka ng ano. Deliver lamang ng mga pangalan. Salamat pala. Salamat ano. Totoo, salamat. Na raw po, dinig panlamig mo. Sali ko naman. Baka kaya di salary. Oo, malaki. Ari baga pre o ano? Ay, hindi po yan. Ganda nagkakaintindihan din. Free deliver yan ha. Kaso walang pangalan. Ganda oh. Oh, yung ganda Wow, ang pastor. ganda pastor niya. Ang ganda. Meron. Wow, may hood. Pwede ba nga po ng pastor? Ang ganda Binigay sa pastor. ibibigay mo sa akin. Sabi na lang po doon. Baka meron pa. Ganda. Salamat. Kaya Shali. Oo. Okay, ano po, yun ang bago tapos, tuturuan ko kayo kung paano mag-outline. Outlining, bago tapos, marami pa akong gusto sana ituro sa inyo, pero ayaw sa inyo yung interest. Bago tapos, ay leading the small group. Ano, kung paano mag-handle ng small group. At kaya nag-handle na ng small group, ay di review na lamang yan. Ano po. Okay? Meron pa akong itanong. Ang workshop natin ay naintay ko sa linggo ay Manila paper na OI na tayo. May Manila paper na. Pwede matandaan mo na. Tatlo lahat, tatlong application lang ha. Tatlo. Oo. Sa grupo ninyo ay oo. Hindi application. Bakit Sabado pa? Ano yung gagawin? Kahit mga kayo. Ang tanong doon sa application na Hindi madali lang yung outlining. base doon sa iyong mga tanong, sagutin mo, Ito naman natin tapos ay ano yung gagawin. Pastor, yun lang po man din ang application mo na. Hindi. Question, answer, at application. question and answer. Outlining ay next na pa Next ito. pa yun. Next pa yun. Apat na activity. Hindi. Kung Sina, paano. ano tawag na? Sina Sister Nida po ay dumaan sa ganito rin. Ay, pero, Oo. kung sa bagay, bago naman dumating si Pastor, ay mga nag-preach na rin yun. Hindi. Awang kung Ang tinuruan namin yan ay nandun pa si ate ate baby. Nandun pa. Nakasimba pa si ate baby doon. Nung kami, doon ako na-accident ako noon eh. Nung kami ay nasa Maniwaya pa ako. Siguro 2016. Ikaw rin po pala Hindi, nag- Kaya sabi ni 2000 ano pala? Gabon, Hindi, 16. Nandun ka ba ganun siya, Pastor Renzi nagturo? Wala. Yung si Pastor Renzi rin ay halos yung kay Pastor Renzi naman ay mabilisan. Pero inactive Bible study din yun. Kaya sabi ko, Pero ito ay 4 na buwan namin itong ano? ay mga bago pa. 4 na buwan namin itong tatlong araw bago tapos 2 araw sa isang buwan. Kaya ilang 4 na meeting din. Pero tigda 2 araw. Dumaan Kaya lang ay mga pala. ito ay isang araw at 2 araw pala ito tinuturo namin. Buong maghapon po yun. Buong maghapon yun. 2 araw. Ang bilis natin na, sa atin 2 oras na. Dalawang linggo na nga kita. Kaya Tatlong linggo Hindi, na. last ano na yata sa linggo. Noong po, kailangan hindi na-credit. Bakit? Wala pa sa second session. Hindi, noong panahon ni na kasabay ko si Pastor Jess, ay tumigil na. Hindi pa po. hindi pa ito na lesson sa Hindi inyo. pa. Matandaan kung meron ako. Sa NRG pa. Ako tsaka si NRG. Parang wala Okay. pong mga teacher na. Pag pwede na po kayong mabigyan ng certificate pag kayo po ay 2 lesson pa. May 2 pa. Kala ko Yung last outlining na sa Sunday, at saka- isa po, 2 pa lang. Outlining at saka small group. Pwede na kayo. Pero kung kayo magtutuloy-tuloy pa, kasi bawat genre ay merong sinasalang-alang sa pag-interpretasyon. Sa pag-interpret. Bawat yung form of literature, yung genre, yung paano interpret ang parable. Yan. Medyo komplikado kasi ang parable kasi kung minsan nagiging allegory. Madaling i-interpret ay madaling i-interpret ay yung mga narrative kasi may pupunan ka eh. Ang sum medyo mahirap din kasi kung minsan anonymous yung sumulat kaya wala kang makuha ng background. So ang pangyayari ito na buhay niya
nangyari itong aklat na ito. Dapat na nakilala natin kung sino yung sumulat. Ano ang karanasan niya dito? Bakit niya na-compose itong awit na ito? Kaya minsan medyo mahirap pag hindi nakilala yung... Kasi minsan nakalagay doon anonymous. Tingnan mo kung sino ang mas malapit na sumulat nito. Hanapin mo kayo. Combination at yung atining, itong inductive Bible, combination na dito hermeneutics at saka dun sa magkasama na yung dalawa, ito para bagang hinalo-halo. Ano ito? Yung hermeneutics talaga. Hermeneutics class ito. Kumbaga sa Bible school, hermeneutic class talaga. Iba naman yung homiletics. Yung homiletics naman, paggagawa ng sermon. Kaya yung paggagawa ng outlining, yun ay hermeneutics na. Yun ay sermon na ano na yun. Kaya may dalawa yan magkadugtong yan hermeneutics at saka homiletics. Ganyan. Simpleng pagtuturo ko lang ng outlining. At least ay kasi kayo po may outline para hindi kayo pabalik-balik doon. Kung minsan may mga preaching kasi, Bible study, pauli-uli. Tatapos ka na, ulitin pa doon sa introduction. Oo. Parang minsan ay sabog. Kaya may outlining ka. Yung outlining mo kasi, pwede mong, yung first point, pwede mong ikat. Halimbawa, ay may apuntahan ako, paano ba naman Bible study mo? Ay di ikat natin. Alam mo kung saan natapos. Sunod naman. Sa sunod naman yung second points. Hindi yung awan ko kung kayo mayroong nakitang preaching na parang hindi pinag-aralan at pauli-uli yung salita hanggang sa matagal na panahon Yung preach mo nung 5 years ago, yung parang preach mo Meron. Yun ang talagang nga po kung ano yung example mo naman example pa yun yan sample. Ay, hindi. Dapat naman ay may improvement naman. Abaguhin. May ganyan akong narinig. Kasi pwedeng yun pa rin ang teksto, yun pa rin ang paksa, pero mayroong paglalim naman. Opo. Pero pag ikaw po paglalim. Pero kung yung eksakto din yun ay parang bago yung pa rin ang Kinopya. Ay, sa gasa nun ay may na-invite sa gasa na sabi ko kayo, invite iri ang example ni Ray. Ngayon naman, yun naman na example. parang yung pagpuri lagi dun sa kanyang anak ay lagi nasabi. Kaya minsan hindi na rin ako masyadong kasi ang mahirap din talaga pag pag hindi mo talaga lubos na napag-aralan. Mahahalata Maganda po talaga pati ng pastor mga yung kuhan yung monthly ay merong kitang yung topic. Hindi mo talaga at saka kagandahan din noon, galing sa church, galing sa leader ang teksto, ang topic. Yun Ay di para bang hanap ka na lang po. hindi ka na makapag-aralan. Ayun na. Yun talaga yung Ay, saka hindi ka pati masisisi na si Pastor ay pauli-uli. Ganda sa kanila ng galing. Ay, hindi sa kanila galing yun Tsaka sa gandahan din nun. Yan din yun ba't ginamit ni Pastor isang January? Ako po, madalang ako umatid ng church. Pag umatid ako nung last month o January, napangatid ako ng December, napakinggan ko rin. Hindi, kasi hindi. Kaya nga po. Ang isa sa medyo hindi halos nagbabago na teksto ay patungkol sa December. Pero kahit pastor, tayo natin pastor, itapit natin ang Christmas. Pag pinag-expect mo ang bawat isa, palagay po kanya-kanya, iba-iba yan. Iba-iba talaga. Pagdating ng next year, iba na naman yun. Pero alam mo, pastor, pag yun na pa rin ang message niya last year, talagang yun na yun. Ibig sabihin, hindi nag-aaral, pastor. Yun yung, kung ano yung tinapin last year, yun pa rin yun. Yun yan, Alam na. Pastor. 7 last word. May progress. Yun pa rin yun. Pero yun pa rin yung pero yung pagpapaliwanag. Ay, pastor, di ba tinuruan mo kami nung ito na rin yun, yung tinuro mo sa amin nun. Saan? Kami pinahapyawan mo na nun. Oo, pinahapyawan ko. Yun na yun, pastor. Yun na rin yung introduction nun.
Pero Okay, hindi kompleto yun. Hindi kompleto. Oh, ito na yung talagang sincere. Oo. Kasi Seryoso pwede ka doon, pag-aaral. halimbawa, Binigyan naman din kita 70 pastor doon. Seryosong pag-aaral. Pasko, halimbawa, nasa ano rin yan eh, nasa pastor talaga eh. Pasko noon at Pasko ngayon. Oh, may mga ganyan eh. Dapat ay, ano yung Pasko noon? At ano yung Pasko ngayon? Comparison. Hindi ganun. Pwede naman ay yung panahon. Yung mga lugar o yung mga tauhan. Pwede yun eh. Yun yung ganung pag-aaral. Ako'y nahihirapan sa paggawa ng introduction. Talagang kailangan tapusin muna lahat bago mo paggawa ng Ay, introduction. yan po talaga. Ang huli mong gagawin, introduction. Hirap. Yan ang huli. Kasi yan ay buod ng panghook. Paano? Halimbawa, ikaw ay magatinda ka ng isang produkto. Dapat kukunin mo yung interest ng lahat. Yun ang introduction eh. Sa pasakaligi ka talaga kailangan bumahan. Para mabenta yung produkto mo. Kasi Sa kung una hindi pa lang maayos yung introduction mo, ay, ano yan, ganyan na yan. May mga komento na agad. Kaya, ang huling ginagawa po, introduction. Kung gagawa ng mensahe. Pero meron namang sa una, pero sa akin, katulad ko ay dapat ay alam mo na yung takbo ng kabuuan. Kasi ibibenta mo yan eh. O halimbawa, ano ba yung introduction ko kanina? Author ng Psalms 23. Tatlo agad yung pinunto ko doon. So ano pa lang, una ay naging pastol siya ng mga tupa. Naging hari siya. Kaya alam niya yung pagiging pastol. Pero naranasan niya sa Diyos. Pinastol siya ng Diyos. Kaya alam mo na, kabisado mo na ano ba ang gawain ng pastol. Kaya medyo kasi pag hindi, kumisan po ay quotation, minsan ay tanong, yung introduction. Minsan ay yung application na, yung introduction mo. Kaya, yun ay maikling pananalita na magbibigay ng interest para ikaw'y pakinggan. Yun ang introduction, yun yung sa una pa lang. Kaya pisa sa una pa lang, pagbati mo pa lang, masigla ka na. Sa pagtuturo ay tawag ay motivation. Ayun, motivation. Sa lesson plan. Okay po, salamat sa ating yung mga assignment ko po at bahagi yan para tayo. Si Ate Ning ay kahit anong oras tawagin si Ate Ning ay laging handa na yun. Ano lang naman eh. O kahit kayo naman ay tig-isa o apat naman kayo, di apat ang application ninyo. O kayo naman ay bahala na kayo. Basta kayo paghatian ninyo yung tatlo. Ako kayo maghati doon. O tig-isang application o. O kayo. Talaga magkakaroon kita ng iba-iba. Kanya-kanya siyempre. Baka magkatulad naman eh. Apat kita kasi hirap pa. Makisilip na lang po sa kanina. Ay, iba yung application doon sa ginawa mo. Meron ka rin natutunan doon at paano mo yan. Ito, iba rin ang application. Ano ba yan? Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kagalakan na ang inyong pong mga salita ay nangyari noon, sinulat noon at applicable din po sa panahon namin ngayon. At salamat po na mayroong pagbabago sa buhay kayong itinuturo. Panginoon, ang mga kapatid kong ito ay inihanda sa isang gawain na pangangaral lang niyo pong mga salita. Tulungan niyo po sila at alam din naman namin na mayroon kaming kakulangan, hindi kami perfecto, hindi kami kasing husay ng iba, pero alam ko po Ama na kayo kami Panginoon ay tuturuan ninyo at gagawin namin yung pinakamabuti para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, ang inyong salita ay nagbabago ng buhay at hindi lamang kami ang mabago kung hindi ang mga tao Panginoon na makakapakinig nito. Gamitin po ninyo kami, pagpalain po ninyo kami, samahan po ninyo kami. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Okay, salamat sa jacket. Sabi kay ate. Bigyan ng jacket siya. Salamat. Matagal na yan, Pastor, na inasabi sa akin ni Kuya Ronald. Nakadang linggo. Tanong sa akin, nakauwi na ba sila, Pastor? Ayo, hinabol ka pa po nga niyan dito. Baga. Ay, akin ay tatlo ng jacket ko.
Butit na Kasi maganda alaala. yan, pag yung taglamig. Lalo't may hood. May long sleeve nga niya ako na binigay si Kuya, no? And lagi ko nasuot pag ako nagtatrabaho ako. Yun ang aking Yan ang jacket dyan. ito pala dito. Para Anong ginagawa na? tingin niyo. Ipag-pray nyo na rin na baka Nano, Pastor. baka mag-stay na yan. Mag-stay na daw yung ano. Naway, nagamit ko rin. Baka